Bago sa lahat, gusto natin batiin yung mga taga-subaybay natin kabilang si Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad at yung iba pa. At sa balita natin ngayon, ang unrestricted free agent with salary rights, ito si Aljon Mariano, ay mukhang hindi na magtatagal sa Hinebra at nandun na sa Terra Firma Jeep. Ito si Mariano ever since, ang tagal na niya naglalaro sa Hinebra pero lagi niyang nailalagay kumbaga doon sa mga trade speculations dahil hindi nga nagagamit. At ngayon kitang-kita natin na talagang wala nang minuto itong si Mariano at yan nga ang dahilan kung ba't nilagay siya doon sa unrestricted free agent list. At ang magandang puntahan talaga ni Mariano ay itong Terra Firma dahil at least yan magkakaroon siya ng oportunidad para ipakita na deserving pa rin siyang maglaro dito sa PBA at kaya pa rin niya na ipakita na may makukontribute pa siya. Dito kasi sa Hinebra, talagang hindi siya mabibigyan ng minuto dahil yung kanyang spot ay nilalaro ni Scottie Thompson at alam din natin na naglalaro dyan paminsan-minsan itong si Jamie Malonzo o kaya pag healthy si Jeremiah Gray. At itong si Coach Tim ko may rotation kaya si Aljon Mariano hindi na talaga nabibigyan ng minuto. Kaya wag na tayong magtaka kung itong si Mariano ay mapunta dyan sa Terra Firma Jeep. Ngayon kung sakaling i-trade nga niya ng Hinebra, wag namang umasa na magiging star player ng Terra Firma makukuha dyan. Siyempre kahit farm team yan, ang magiging kapalit lang ditong si Mariano ay sigurado baka second round pick o baka bench player din. Tandaan natin yung bench player dati ng Hinebra si Jeric Balanza. Nung na-trade sa Northport, second round pick lang ang kapalit. Kaya sa tingin ko, ganyan din ang mangyayari dito kay Jamie Malonzo kapag yan ay na-trade dito sa Terra Firma Jeep. At sa bandang huli, gagawin niya ni Coach Tim Cone para makakuha ng mga players na talagang magagamit nila dahil kinakailangan na ngayon magdagdag ang Hinebra dahil nag-rebuild na itong TNT Tropang Giga. Nakita naman natin yung lineup nila ngayon. Patuloy ang gagawing pagpapalakas nitong TNT Tropang Giga. Hindi pa sila kontento dito sa pagkakuha kay Brandon Rosser mula sa NLEX at ngayon naman ang tinitignan ay si Chris Banquero ng Meralco Bolts, isa pa nilang sister team. Si Banquero ay kinukonsidera na isa sa mga top point guard sa liga dahil siya ay two-way player, mahusay sa depensa at sa opensa. At ngayon mukhang gusto itong idagdag nitong TNT sa kanilang lineup dahil nga nagmamatigas itong NLEX at ayaw bitawan itong si Robert Bolick. Ang gustong gawin ng TNT ay i-trade itong si Kib Montalvo dito sa Meralco kapalit ni Chris Banquero. Siyempre dahil mag-sister teams ang Meralco at ang TNT, hindi po pwedeng diretsahang trade ang mangyari dyan. Kaya kailangan idaan muna nila ito sa Blackwater Bossing. Ang tanong na lang ay kung sino mapupunta sa Blackwater. Pero hindi naman masyadong magaling na player ang sigurado makukuha dyan dahil ang mangyayari lang naman talaga ay Banquero for Montalvo. Magbibigay na lang siguro ng mga picks dito sa Blackwater. Sa ngayon, itong si Banquero kung mapunta yan sa TNT Tropang Giga, magiging sulit na kapalit yan dito kay Mikey Williams. Sabihin nga natin na hindi kasing potent o scorer nitong si Mikey Williams si Chris Banquero. Pero pagdating naman sa depensa at syempre sa commitment sa basketball, hindi matatawaran nitong si Banquero. Hindi katulad ni Mikey Williams na napakaraming problema lalo na pagdating sa kontrata. Kaya sa ngayon makikita natin na itong TNT Tropang Giga, kung hindi makukuha si Bolick at itong si Mikey talagang ayaw nang bumalik, ay si Chris Banquero na lang ang kukunin. Sa ganitong klaseng trade mukhang lugi ang Meralco pero naiintindihan natin yan dahil talaga ng mga priority ng MVP group ay palakasin ang TNT Tropang Giga dahil ito ang kanilang tinatawag na flagship team. Parang sa SMC, San Miguel ang flagship diyan. Kung sakaling mapunta nga si Banquero dito sa TNT Tropang Giga, asahan natin na lalong lalalim yung lineup nila at magiging very competitive na sila para makapagdating dito sa finals.